Ang Pilipinas at Australia ay naglagda ng isang bagong Memorandum of Understanding (MOU) sa Enhanced Maritime Cooperation. Salamat sa pagpapalakas ng diplomasyang pangkaragatan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpapakilala sa mga silid ng kapangyarihan sa Canberra, nakikipaglaban kay Australian Prime Minister Anthony Albanese sa isang makasaysayang pagtatagpo. At alam mo ba, si Pangulong Marcos mismo ay nagtala ng kasaysayan sa kanyang pagsasalita sa Parlamento ng Australia, unang pagkakataon para sa sinumang Pangulo ng Pilipinas. Yan ang tawag ko sa diplomatic swagger. Pero dito sa bahagi na ito, magkakalat ng impormasyon, sa gitna ng dumaraming tensyon sa karagatan dahil sa China na sumasalakay sa mga karagatan ng Pilipinas, maaari bang may usapang nagaganap tungkol sa potensyal na paglipat ng makapangyarihang frigate na HMAS Anzac at iba pang mga naval assets sa Pilipinas? Parang panonood tayo ng isang malalimang laro ng maritime chess, kung saan ang mga kapangyarihang pandaigdig ay nagtatalo para sa estratehikong bentahe. Ang Australia ay hindi lamang kahit sinong kaalyado, ito ay isa sa mga strategic partners ng Pilipinas, nagtayo ng matibay na sandatahan sa harap ng mga regional na hamon. Bilang isa sa dalawang bansa na may Visiting Forces Agreement sa Pilipinas, ang Australia ay nagdadala ng mahusay na kaalaman at suporta sa mesa. Ito ang uri ng pagkakaibigan na nagpapadala ng malinaw na mensahe, may katuwang tayo, sa anumang pagsubok. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng seguridad sa karagatan sa rehiyon ng Asia-Pacific? Ito ay isang malakas na hakbang pataas, isang patunay sa matibay na pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Sa ating paglalakbay sa mga maalon na tubig ng geopolitika, tayo ay manatiling nagmamasid para sa epekto ng kasaysayang kasunduan na ito. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng internasyonal na diplomasya, bawat pagkakamayan ay may kapangyarihan na mag-anyaya ng kasaysayan.